dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sabo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Manoy Wilbert Wisely po, nagpapaalala sa inyo na sa darating na eleksyon 2025, vote wisely. Muli, ito ang inyong lingkod, Manoy Wilbert Wisely. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Naging malakas ang pangangatawan dahil sa natural megadose of vitamin C IV ng Doc Alternativo. Nakaya ko. And then, yung second day, nung second na infusion ko, after nung second, again, ang first effect sa akin nung gamot is, nung vitamin C is, antok na antok ako. Tapos, after that, pinahinga ko kasi sabi na rin ni doktora. Ako po si Shirley Osorio from Solano. Solano, Nueva Vizcaya. I'm 51. Pruweba sa kaepektibo ng Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa Surigao City, matatagpuan sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. No approved therapeutic claims. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Ako si Celisina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, nahan manggug ko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Mga kaparagis, ang paragis bila-bila herbal coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa tagdumala o magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS, Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Takna sa Radio Ronda og tibuok kapupudan alas 6:16 sa gabi. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kining mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon o walay labot kining maong istasyon.
Krosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada. Mga higala, kumusta og mayong gabi? Welcome sa linghugna sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Krosada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma og kalinaw, maingon man ang pagpasalamat sa gitasan sa ling adlaw nga kita maanindot nga nagkauban. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak, Sir Paing Agra, Rusty Dahog og Jacqueline Escultura Hakusalim, mga newly hired mga kaigalaan na atong nakauban. Abi na nabanhaw si Miss Alice Go. Pating katawan ni Dong Rusty, oh. Ning adlaw makigalaan nga Huwebes pagkadali sa panahon. Pitsa 12 na sa bulan sa Disyembre tuig 2024. 13 diyas na lang yun may kagalaan. Matigayon na ang Kapaskuhan. Good evening, Sir King. Always watching and listening. Gikan kang Randy Atiaga Santisas. Good evening, Sir King. Gikan kang Lara Almendras. Gikan kang Yen LD Dosi. Good afternoon, Sir King. Naka-timing na pud ko sa imong programa. Og tanan nga nagsunod og naminaw via YouTube og via Facebook may kagalaan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Maayong gabi, Sir King. Gikan kang Ma'am Nerissa Hista. Nasayo-sayo ang atong mga mensahe mga kagalaan. Apil pod ko gikan kang Tis Orhino. Wapatay headlines, nagposot-posot naman ang ato ang mga text messages o mensahe makiglaan gikan sa FB. Dahil salamat kaninyong tanan. Ato mga batchmates sa Notre Dame of Dajangas University. Ato ang mga batchmates sa Dajangas East Elementary School. May pagpaminaw ninyong tanan. As usual, listening and watching gikan kang Emilita Dumagtoy. Dili kitay 20 minutos ang milabay sa alas 6 ang takna sa sayong kagabiyon. Alang sa mga headlines o pipila kaisgutanan karong gabiuna. VP Sara walay planong musibat og pilion nga sa Pilipinas mabalhog sa bilangguan aron makita ang mga anak. Samtang dili dawaton ni VP Inday Sara ang ihulip nga sundalo sa EFP og nangandam nga mokuha sa serbisyo sa Professional Security Group. Sa Pikas Bahin, Senator Bato de la Rosa gi-question ang gisudlang MUA kon Memorandum of Agreement sa PhilHealth og DBP tali sa tingog party list
nga dunay bulok pamulitika. Samtang Senator Bungo na balaka nga mapiktuhan ang mga kabus nga pasyente gumikan kay walay pundo ang PhilHealth sunod tuig. Sa pikas bahin, padayong pagbiay-biay ni VP Inday magtukmod sa publiko nga muinit og makahukom nga magpapili pagka-presidente sa nasod. Sa laing bahin, kampo ni VP Sara nangandam og battery of lawyers, lakip na si Congressman Rodante Marcolita sukad sa milabang tuig human gibutyag ni Representative Castro nga moduso og impeachment case. Sa katapusan, VP Sara gihan-ay pagtubag ang chain of evidence o pagpadagan sa ebidensya ngadto sa Kongreso kalabot sa ERs o acknowledgement receipt nga gipresentar sa mga kongresista. By the way, may kagalaan. Dunay gipalusot ka na to nga impormasyon gikan sa Maharlika Nation pinaagi ni Bay Bulaklakin. Kini may kalabigitan, may kagalaan. Sa dili pa namang dugay nga lagi matud pa, nasumpay na ang submarine cable mga kagalaan. Ang post gikan kang Congressman Bingo Matugas. Matud pa diri, finally nakitaan na alsa sanan na kumpirma naan na daot na submarine cable. Sa katapusan matud pa nakita na og naalsa may igsunan og nakumpirma ang nadaot nga submarine cable mga kagalaan. Kumpirmado matud pa sa mga eksperto sa Sherilco, lakip na mismo ang General Manager Congressman Sergio Daguok nga nakita ang sakto nga lokasyon og naalsa na ang parte sa submarine cable nga gisugdan na pag-ayo og sumpay may kagalaan. Dili tinuod matud pa nga angkla sa barko ang nakaguba o nakaputol sa nasgutang submarine cable, kundi natural nga wear and tear tungod sa kusog nga sulog may kagalaan ilawom sa dagat. Abot ng panahon na kagalaan nga nadaot na. Updates nga atangan matud pa sa Sherilco apan ato nakita may kagalaan ilan ang gisumpay og nahuman na tingali may kagalaan og padayon nga ila kining iplastar aron mahibalik ang kuryente dina mismo sa Siargao Islands. Hinuon doon na ito'y pag-aproba mga kagalaan sa probinsya sa Surigao del Norte, pinaagi ni Vice Governor Jid Gokyangke. Human nga gitagaan og pagtagad sa mga board member nga magamit ang ilahang emergency funds mga kagalaan. Human nga giduso nga ipailawom kini sa state of calamity. Nagmalumpuson na pa hinaot sila nga magmalampuson sa dali nga panahon aron makasuga gilayon ang Siargao Islands. Padayon og papasalamat usab ang bagtik nga moserbisyo nagkahiusa sanan nagtinabangay sa mga teams non-diverse engineers expert ng Sherilco og mga crew sa barge nga gihangyo matud pa sa team bagtik.
Daghang salamat ngadto kang Bae Bulaklakin. Mga kaubanan diya mismo sa Bukas Grande Farmers Association Incorporated. Ang tulumanong krusada Reloaded may kagalaan. Atod nato ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member og City Councilor Sim Castrinse. Atod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Basti Nagas og City Councilor Joy Partner Iuipko. Ang tulumanong krusada Reloaded may kagalaan hatod kanato sa MIG tracking o MIG lending. Mayngon man may kagalaan sa Lison Karinderya o Lison kung gipanagihan sa pamilyang Lison o Kusina di Amor nga naa mahimutang sa dalang Narciso o dalang Gonzales ning atuang dakbayan. Damor nila ginigipit ang VP, damor makita sa mga tao unsa sila kahayop. Kaluoy sa mga Pilipino nga kabus, gawas nga ilang gikuha ang pera ng PhilHealth, dili pa jud tagaan og budget next year. Gising mga Pilipino, binababoy na kayo dyan sa Pinas. Gikan kang Yen LD Dosi. Good evening, sir. Gikan kang Barangay Captain Tomas Prado Montero Desierdo. Ang tulumanong krusada Reloaded may kaglaan. Hatod usab kanato ni Senator Kuya Bongo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Enterio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center, sabi ko. Ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Pastilan kong hingpit nga mawagtanga na sab og pundo ang PhilHealth mga kagalaan. Ingon nila daghag kwarta ang PhilHealth. Gikuhaan naman ganito og 60 milyones mga kagalaan. Ano? 60 billion. 60 bilyones pesos may kagalaan. Nga gikuha unya sa pagkakaron wa na di ay mamahiwang budget na unsa na. Gibutyag ni Senator Bongo mga kagalaan uban sa iyahang iyang kabalaga mga kagalaan nga ang mga kabos
ang mga pobre nga mga pasyente ang mamahimong alaot na usab gumikan sa zero budget matud pa sa PhilHealth alang sa tuig 2025. Balik-balik mga kigilaan nga nasermonan ni Senator Bongo ang PhilHealth gumikan sa kulang nga benepisyo alang sa mga kabus uban sa pagtuong mga kigilaan. Isip chairman sa Senate Committee on Health nga kinahanglan matud pa nga dunay insaktong pundo ang ahensya alang sa sunod tuig. Hilabi na karon may kagalaan nga nakahiagom og sunod-sunod nga reforma og improvement matud pa ang mga benepisyaryo, ang mga matagaan og benefit packages nga mga miyembro nga gikatakdang ipatuman sa PhilHealth nunot ni ini mikigilaan. Ang padayon nga pag-awhag sa senador sa matigayon o sa tigayon ni ini nga mga hearings apan sa pagkakaroon may kigilaan dako ang kahigwaos ni Senator Bongo gumikan matud pa kay mamahimong kaluluoy ang mga kabus may kagalaan ng mga pasyente kung dili mapatuman sa PhilHealth. Ang iyahang naisgutan ng mga saad kinigumikan may kagalaan nga mamahimong walay pagadawaton nga pundo may kigalaan, pundo matud pa alang sa tuig 2025. Hinumduman may kigalaan nga gisaway ni Senator Bongo ang 70 bilyon nga additional budget nga gipangayo sa PhilHealth na bisa na diskubrihan atol sa pagdungog may kagalaan sa nisgutang senador nga dunay 500 billion pesos, 500 bilyones pesos nga reserve fund sa nisgutang ahensya. O di atong gikahibudngan may kagalaan. Dili matud pa makiangayon alang sa katawhan kung sobra-sobra ang budget sa PhilHealth. Apan mamahimo matud pang alaot ang mga kabos ng mga Pilipino kung tagaan kini may kagalaan og zero budget sa sunod tuig. Sa man giayo-ayo na tani ini may kagalaan. Murag hukos-focus na manig maayong dagan kung mauhon. Nasayod ta may kagalaan nga ang PhilHealth ang usa sa gahatag may kagalaan og medical assistance sa malasakit center. Programa may kagalaan nga gipaningkamutan nga maugbok ni Senator Bongo kung asa mo kabat na sa 15 milyon ka mga Pilipino ang natabangan sa malasakit centers. Daghan na gyud og mga kahibulungan rong panahona mga kigsuunan. Unya kang Senator Bato de la Rosa mga kigsuunan, mga kagalaan didto pa sa tingog party list mamahimong makigmuwa ang DBP og PhilHealth. Naunsa man ning atong nasod may kagalaan? Butang atong gikahibudngan mga kaigsuunan, unsa bagid ang tinuod nga sitwasyon nato ug unsa bay pwede natong buhaton makigalaan ni ining mga panahona. Unsa babay angayan nga ihangyo ngadto sa mga opisyal nga sila man ang gitahasan namutan-aw og unsay mamahimong ikaanindot kung pagserbisyo ng hisgutan sa publiko.
Atong tang isunod may kagalaan ang tingog ni Senator Bongo pero nag-loading na sad mga kagalaan. Og ato mapaminaw ang ihang tiunay nga paghangyo mga kaigsuunan sa maong matawag natong ahensya. Anyway, may kagalaan, ato na lamang kining isunod pag-abot sa panahon. Ang tingog may kagalaan sa naisgutang senador. Panawagan nga tagaag pagtagad ang pundo sa PhilHealth mga kaigsuunan. Ang waong balita mga kaigalaan, hatod ka nato ni Senator Bongo uban sa iyahang Paskuhanong mensahe. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Doon kita'y 39 minutos may kagalaan ang milabay sa rasais ang takna sa kagabion. Pagkadaghan na to padungog kaninyo mga kagalaan, apan unahon na to ang tingog ni Senator Bato de la Rosa kalabot sa pagkwestiyon niini sa tingog party list may kagalaan nga lagi matud pa misulod og Memorandum of Agreement tali sa DBP og ang nahisgutan mga kagalaan nga PhilHealth nagduda kini nga dunay bulok pamulitika mga kaigalaan. Kadaghan nga natabangan si Senator Bongo through Malasakit Center karon ila na sad giinitan. Pastilan kaluoy taon sa mga kabus, God save the Philippines. Unta mabot ang gaba aning mga kawatan sa gobyerno. Mao po ni ang atong usa sa gikahibulungan may kagalaan. Paminawan ninyo ang tingog ni Senator Bato de la Rosa may nanggikan sa iyang bakba may kagalaan inyong madungog uban sa iyang pangutana og kahibulong may kagalaan. Una nato ipadungog ang tanan nga tubag ni VP Sara Duterte kalabot ni ining naglimin nga isyu. Isa-isaho niyag tubag may kagalaan. Apan unahon nato ang tingog ni Senator Bato de la Rosa. More to the point, it is the DOH which issues the so-called certificate of need whenever a government or private entity desires to establish a new hospital. Kaya naman, nakapagtataka para sa akin, bakit kaya hindi na isama ang DOH sa isang programa na sa ating pagtingin ay bahagi o naugnay sa mandato nito. Correct. Modesty aside po, isa po akong doktor. Ngunit Doctor of Philosophy po or PhD, hindi po Doctor of Medicine or MD. Hindi po ako isang health expert. Pero mukhang hindi naman po ata kailangan ng isang doctorate degree o kahit college degree para masabi na mas angkop na mga health expert o ang DOH ang mamamahala o kaya naman ay kasama sa mga programang may kaugnayan sa kalusugan. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth
na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health. Gusto ko rin pong malinawan. Sa isang banda, nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units. Mas may kapasidad ba ang Tingog Party List kaysa DOH at DILG para mag-assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program intended to rehabilitate, expand, or construct LGU hospitals? O kaya naman ay makapag-provide ng complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Sa huli, Ginoong Pangulo, ang tanong ng lahat sa kasunduan na pinirmahan ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Legal ba ito? Ethical ba ito? Hinaluan at hahaluan ba ng politika ang mga programang pangkalusugan? Naku, yari tayo dyan. Shots Tingog fired. na, tingog. Shots fired. Tingog na ni PH Update. Masasabi ba natin na ito'y purong ethical at legal at walang halong agendang politikal? Mayroon po bang nalalabag na batas kagaya ng mga paratang ng ibang mga nakapansin sa timing ng programang ito? Hindi po tayo kailanman tutol sa pagpapalaganap ng mga proyektong makapagpapabuti ng sitwasyon ng kalusugan ng ating mga kababayan. Di ba Maunay buti pasabot may kagalaan. Gilaliman ka ni anang mga kalihukan preparation sa politikanhong pastilan, mga politikanhong tumong. Padayon na to. Ayon sa batas, ang papapatupad nito. Kung hindi natin pupunahin ang mga ganitong gawain na may akusasyon ng irregularidad, para saan pa ang pagiging mga mambabatas natin? Noong nakaraang budget deliberation lamang po natin ng 2025 budget, nabigyan pansin naman po ang kahalagahan ng pamumuhunan sa kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga kasamahan din tayo na nagtanong na kung epektibo ang ating mga batas na may kaugnayan sa kalusugan, bakit marami pa rin ang pumipila sa Senado para humingi ng medical assistance? Nakakalungkot po na tila inaasa sa politika ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Muna importante may kagalaan. Nga kung hisgutan na get na to ang kanibang paghatag o pagtagad sa panglawas sa publiko, abot kanus apagata kalingkawas din may kagalaan nga didto kita musangko sa mga politiko. Ya ang ending mga kaigsuunan, ang uban di pagyud matagaan, ang uban di pagyud maserbisyuhan. Unya ang tanang aspito sa atong pagpanginabuhi nasudla nagpamulitika. Mao nang lisod ka ita kalingkawas may kagalaan. Og usa sa atong pangandoy nga unta moabot mga kaigsuunan kung dili man lang nato sa sunod nga henerasyon. Unsaon na lang ang nasod Pilipinas? Ngadto na lang ba sa mga arang-arang ang kahimtang? Kaya kung pasagdan ni hangtod sa hangtod mga kaigsuunan, kita ra gyud ni ini ang mabutang sa alanganin at the end of the day, mga kaigalaan. Ato ning ipadungog kaninyo og isunod kang Inday Sara, mga kaigalaan, atong Vice Presidente. Gumikan kay dili ninyo ni mabasahan sa mga pamantalaan, online pagyud nila ipamutang o di ba ka sa mga telebisyon, nagunang telebisyon mga kaigsuunan. Mao nang nahimugso ang Crusada Reloaded para inyong madungog kung unsa gyud insakto nga panghitabo sa ato ang nasod mga kaigsuunan. Atong padayonon sa pagpaminaw. Samantalang ito ay isang batayang karapatan na hindi na dapat ipinaglilimos kaninuman. Kung magsasagawa po ng pagdinig ang ating Senate Committee on Health and Demography patungkol sa MUA ng PhilHealth,
DBP at Tingog Party List. Asahan po ninyo, hindi po ako mahihiyang magtanong. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mao may kagilaan ang nahimong pagpaklaro ni Senator Bato de la Rosa og diretso na kini makigilaan ato paminawon kung pagpasa. Speech of Senator de la Rosa to the Committee on Health and Demography. So moved, Mr. President. So walay objection mga kagilaan. Matoy punto nato nga matagaan unta kini og pagtagad kay pastilan na unsa na maning dagan sa ato ang nasod may kagalaan. Isunod nato mga kagalaan ang nahimong diskusyon sa Banateros kalabot ni ining naisgutan may kagalaan nga ang mga kongresista naman ang nagpanday ni ining IRR o Implementing Rules and Regulation mga kaigsuunan. Pero dako ang atong kahibulong mga kagalaan gumikan kay sila man ang wala nasayod kung unsaon o giunsa pag pahiluna kalabot ni ining nahisgutan mga kaigsuunan nga intelligence fund o confidential funds mga kagalaan o nagpalingog-lingog lang gid sila. Maigon man ang nagkabagang kahugpungan sa mga reliyosong grupo nga mamahimong magpadayag mga kagalaan sa ilahang sentimento. Atong tagaan o pagtagad mga kagalaan ang nahimong diskusyon sa Banatero mga kagalaan og ni Jay Sunsa nga usa sa mga banggiitan nga mga journalist mga kaigsuunan. Atong paminawon ang ilang diskusyon ni Boss Dada mga Banateros ni doon na mo'y mapunit bisag mubo lang may kagalaan tagaan sa nato dig pagtagad. Okay, although itong ang guideline lang diyan porsyento lang eh. Alam mo sa kaso yung binanggit ni Attorney Topacio kanina sa local government. Alam mo mayor ka, mayor governor, yun ang LGU, di ba? Sa kung ano yung internal revenue allotment mo, yung 20% niyan is allocated to the office of the mayor or office of the governor, no? And pursuant to law, kung di ako nagkakamali, Batas Pambansa bilang 333, no? Yung 40%, nung 20%, yan ang confidential and intelligence fund, discretionary fund ng mayor o ng gobernador. Ang problema dito sa mga tinamaan ng buenas na mga nagmamagaling na kinawatan, sa kinatawan, wala sa kanilang bagong term yun kinawatan. Manong pagiging mayor, kaya hindi nila naintindihan yan. No? And even if naintindihan nila, they are forced to not to understand it kasi nga ibang ulterior motive nila. Mas lalo naman ito sila Franz Castro, walang nalalaman yan. Ang alam niyan, mag-kidnap ng bata na IP. Tapos dadalhin sa Manila, pinagwewelga, pinagrarally. Alam mo, sa totoo lang, Boss Jay, medyo delikado sila dito para sa akin kasi kung gusto nilang sirain si Inday Sara, mukhang sa ginagawa nila, mas lalo pa nilang pinalalakas. At pinalalakas, actually. Kasi wala naman talagang plano si Inday Sara tumakbo para sa 2028. Pero sa ginagawa nila na to, baka lalong tumakbo yan. Oo. Di ba? So, hindi lang yun. Ang tao mag-aalsa para tumakbo siya. Ganun ang nangyayari niyan dahil nakikita ng tao ngayon eh. Di ba? Malaki hong kaguluhan yan. Sinasabi ho natin dito, malaking kaguluhan niyang pinaplano. Tingog kini ni PH Update may kagalaan. Ang punto na to din nga maugini ang mahitabo.
Kung dili mapugnan o pag-alburuto sa mga tao, diya na ang mamahimong gubot nga dili giduunta nato gipangandoy makigilan bisa naman lang sa damgo mga kaigsuunan atong paminawon sa pagpadayon ang ilahang diskusyon mga kagilaan sa Banateros og ni Mr. J. Sunsa mga higala. Kahit araw-araw maglabas si Romualdez na 71% siya sa survey, sarili niyang kumpanya nag-survey, walang naniniwala doon. Correct. Totoo naman yan. Parang kay Pastor Apollo Kibuloy lang din yan, yung ginagawa ni Risa Ontiveros the more na naghihiring si Risa, the more na mas na-expose yung mga testigo niya. At the more na mas lalong lumalakas yung clamor pagdating sa na magkaroon ng Pastor Apollo Kibuloy sa pamahalaan dahil mas lalong na-expose yung mga magagandang nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa simbahan niya. Nakatulong pa. Kaya itong ginagawa nila kay Inday Sara, naku, malamang sa malamang, makakatulong pa ito at baka ito pa yung maging dahilan ni Inday Sara na tumakbo kasi nagbigay siya ng statement nung nakaraan, Boss J, di ba, na hindi ako ganun kabait, hindi ako nagpapatawad. Yung mga ganung salita mukhang talagang nakumbinsi nila. Maganda. Buti pasabot may kagalaan nga may posibilidad nga makumbinser nga mudagan sa 2028 election. Layo pa magudunta ni. Pero ang punto ni ini mga kaigsuunan nga doon kay padulngan. Kay bisan og wala siyang hunahuna mga kagalaan. Ang mga tao naman sa pagkakaroon mo ay nialsa mga kagalaan. Dili na ito paglangayon mga kaigsuunan atong ipaabot kaninyo og direkta nga inyong madungog mga kaigalaan ang tingog mismo sa atong Vice Presidente. Apan sa dili pa atong paminahon ang paskuhanong mensahe ni Senator Kuya Bungo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Unsa ba ang nagkalain-lain nga pagpadayag sa ato ang Vice Presidente? Ang tanan nga mga pangutana iyang gitubag karon gani nagkapuliki na pud og tubag may kagalaan ang mga iyang pangtubag nga mga ahensya og tao mga kagalaan. Pero mao lagi na di nimo lagi makita og madungog may kagalaan sa mga mainstream media. Gawas lang sa pipila, di manuon tanan. Dula gitay 4 minutos ang musangko ang alas 7 sa kagabion. Taas-taas gid may kaigsunan. Dili tayo matiwas basig ugma ng uban. Ang tulumanong Crusada Reloaded hatod kanato sa mosunod. Pinagi ni City Councilor Basti Nagas ug City Councilor Joy Partner Yuipko. Hatod usab kanato ni kanhi Provincial Board Member ug City Councilor Sim Castrinse. Maingon man ni Provincial Board Member Jeff Larong. Ang tulumanong Crusada Reloaded hatod usab kanato sa MIG Trucking ug MIG Lending. Lison Karinderya og Kusina di Amor nga namahimutang sa Dalang Gonzales ug Narciso ning atong Dakbayan. Hatod usab kanato ni Senator
Kuya Bongo. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Enterio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center, sabi ko. Ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng mga tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo. Bongo Bongo. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Way paglagay biglaan ania ato pabinawon ang Vice Presidente sa nasod VP Inday Sara. Dili may kagalaan ato madungog ang tanan nga mga pangutana gikan sa NBI. Ni ato pinawon. Good afternoon, everyone. The Office of the Vice President would like to thank everyone for joining us on our Thanksgiving, and we'd like to wish everyone a very Merry Christmas, and I hope that you spend your Christmas and holidays with your loved ones and your families. Thank you. Questions? Hi, ma'am. Good afternoon. Mads po from Network 5. Ma'am, you decided not to go na sa NBI. Though, in a statement kanina, sinabi naman ni Director Santiago na magiging papa sila sa investigation. What's your take on this po? Thank you. Yes, ma'am. The lawyers presented me with options, and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena, and then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit. And so we decided that a letter will be sent to the NBI. And then with regard to patas, I don't think nabiging patas itong investigation na ito. Dahil kung nakita mo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ganitong mga kriminal na ageist. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, will argue na no, there's several kinds of threats, but nakita nila na doon pa lang sinabi nila kung ano yung position niya. At as a USEC or DOJ, we expect that that is the position of the Department of Justice. So kahit pa man pumunta ako doon, hindi ako pumunta doon, we believe, and I believe, that we, the lawyers and I, believe that cases will be filed. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nag-desisyon na sila na mag-file sila ng cases. Kaya ano na ho, tama ho yung decision ni VP. Na wag nang makisangkot dyan sa mga kabalbalan ng press con ng ano na yan, ng NBI. Kitang-kita naman ho na talagang hindi pa nag-umpisa yung investigasyon. Meron na hong bias itong mga magsasagawa ng investigasyon ita nga. Aside from that, magbibigay po ba tayo ng affidavit or statement po? Hindi na.
Tinanong ko sa lawyer kung idadagdag ko pa doon yung affidavit ko. Sabi nila daw kasi nilagay ko naman na doon sa letter, nilagay ko na doon sa letter kung ano yung sasabihin ko sa affidavit. Thank you. Good afternoon, Ma'am Senator. Paminawa niyo tarong may kagalaan kay ang tanan nga mga gusto niyo masayran kalabot sa isyu nga gilabay ngadto kaniya gitubag sa atong Vice Presidente mga kaigsuunan. May nanggikan gyud siyang baba nga inyong madungog ang naisgutan yung matubag gikan sa nagkalendain nga mga isyu. Okay. Ang worst case scenario, thank you, Mansell. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ point to cases to be filed. Motibot pasabot may kagalaan nga naka-ung-ung na ang ilang pag-file. Kinsa man po'y dili mo sunod nga ang tanan pati ang hipi may kagalaan sa DOJ nakatutok man tanan kay Inday Sara. Well, that is a possibility, ma'am, for cases that are without bail. And as I said, when we read the subpoena, I read there, it was for grave threats. Na hindi naman grave threats yung ginawa ko under the revised penal code, and it is for anti-terror law. So, napaisip ako, bakit anti-terror law iniimbestigahan nila. And then, it's not the first time that I've heard of the anti-terror law used against a person. So, the first time I read about it, they used it against Congressman Ari Perez. So, I inquired about what happened in Negros. So, I was told, there was a red notice, there was a unlock, refusing of assets, money, there was a warrant of arrest, yes. And very recently, I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. So, on that point, it's still an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office. Gilaliman kami gilan, anti-terror law, mamahimo di ay mapalagpot ka sa imong pwesto niya. Usa silang venue, usa silang laing opsyon kung usaon pagpalagpot sa ato ang Vice Presidente. Bisag unsa na lang nga matang may kagalaan sa pamaagi aron lang gyud sa hingpit nga mahipos og dili mamahimong lig-on nga kontra sa umaabot nga tuig 2028. Mao nay lisod may kagalaan nga kabatuoran ni atong sa gubang sa bayag karon nga puro politika ang gisgutan. To leave the country, or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. So if I am detained, I want to be able to still see my children. So malaki hong kaguluhan yung ano na yun, yung gobot yun, as in mga kigalaan. Kung tuyuan nga ilahang i-preso o bilangguon o unsabay mahitabo ang VP Sara, nasampulan man ganit sila ng Attorney Zulaika Lopez, ang Vice Presidente na bahinoon nga gibotog 32 milyones mga kigalaan. Dili ka muling taag ang ilang balhibo mga kigsuunan kung ilang tuyuan. Maunay giingon nga panid-an na to kung unsay mamahimong sangputanan kay daghan ang naghagit nga i-impeach na lang o bilangguan na lang unsay gusto nyo may tabo para makita ang katag may kagalaan. Ing anak magighanay gusto nga may tabo aw di. Kutob sa inyo hang mabuhat, buhata. Ang panahon sa pagpaningil
paabuta. Atong paminaw pagbalik. Plans of leaving the country to hide. Wala gyud siya plano nga muhawa mga kagalaan og mutago man lang. Wala siya hunahuna mga kaigsuunan nga musibat sa lakton niya pagkasulti kay naa diri matud pa ang iyang pamilya, labi na ang iyang anak. No, I think first off, I'd like to thank Congressman Rodante Marcoleta for his offer to be my lawyer in the impeachment case. I appreciate it because he's a very good lawyer. He's a brilliant lawyer. In fact, he pointed out to me points during the committee hearing that as a lawyer, I was not able to see. So that shows his astuteness in the law. But I feel that he will better serve the country if he remains as a member of the House of Representatives. That is what is important right now. We need good public servants, good leaders, good officials in government. And I assure everyone that we already have lawyers helping us. In fact, the moment that Franz Castro announced last year that they are planning to file an impeachment, we already talked to lawyers who will handle the impeachment case at the time. But now, grabe, no? So we just need more lawyers. And we already discussed this with the first team that we hired as lawyers. Liman kami kagalaan, gipangandaman na nila ing ana si VP Sara. Layo pa kayo may kagalaan, paglitok pa lang ni Representative Franz Castro nga upasaka sila og impeachment, gipangandaman na daan ing ana mo prepara ang mga taga Davao may kagalaan. So very recently we had a meeting with the lawyers, and what was discussed there was the arrangements, because we needed more lawyers. We were expecting another impeachment case now, so this may be 3 impeachment cases. So, and then we will await official copy of the articles of impeachment so that they can prepare the defense. We already have advanced copies of what was filed in the House of Representatives, and they're starting preparatory works right now. Apil pas Tatay Digo nga mosuporta may kagalaan apan gidid-an na lang sa Vice Presidente, gumikan kay nakaandam naman sila. Unsa ilang buhaton, pero kung doon na matudpay panginhanglanon bisan sa kwarta, mosuporta ang kanhi Pangulo Rodrigo Roa Duterte mga kagalaan. Siyempre anak nimo kutob sa mabuhat, imo gyupong alalayan mga kaigsuunan. No, we're not confident with numbers now. Because impeachment is a legal process and a political activity. So we're confident with the legal aspect of the impeachment because all the lawyers that I asked to review the initial draft of the impeachment complaint really said that this is not, let me say it's not an impeachable offense, and this is not an actionable offense, things like that, lawyer talk. But with regard to politics, that is a different matter altogether. So we do not know what will happen with that. No, mauna magkigilaan na ang ilahang pananaw, no? Politics. They always say that there are no permanent friends and enemies in politics. So it really depends on the person, no, on the politician, what path he will choose. Importante may kigilaan nga kita magbantay ta, no? Mo na importante sa tanan. Maniid gyud ta og di ta
maminaw og mga balita nga one-sided o di ba ka mga mabasa nimo nga putol-putol ra unya di kompleto mo gani lisod may kagalaan may ginang mabalaan nimo both sides may baw-an nimo unsa ni tabo sa atuong palibot para dili pud ta malilong may kagalaan niining uban nga maghimo lamang og mga balita para din langon ang publiko mga kaigsuonan. We have an inventory of possible cases to be filed because right now it's only the 2 impeachment cases that are filed with the House of Representatives. All the other cases, we have a list, we have an inventory, and we have lawyers assigned for each case. Usually cases that are similar, we assign it to one lawyer. And then other cases, we assigned it to other lawyers so that we ensure that all the cases have lawyers focused on each case. Ang tulumanong krusada reloaded may kaglaan hatod kanato sa MIG Trucking, MIG Lending, Leison Carinderia og Kusina di Amor. Hatod usab kanato may kaglaan ni City Councilor Basti Nagas og City Councilor Joy Yuibco. Hatod usab kanato may kaglaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member Sim Castrense. I expect na magkikita kami as usual sa December 24 sa bahay ng mother ko. Likely baka doon namin mapag-usapan yan kung man mapag-usapan namin dahil madalas kasi kapag nagkasama-sama yung pamilya, lalo na pag nandiyan yung mga apo, ay yung mga apo yung pinag-uusapan ng pamilya. Nagsabi si Pangulong Duterte na magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abogado kasi alam niya na napakaraming mga abogado ngayon ang kinuha para sa iba't ibang mga kaso. Pero nagsabi na rin ako through my brother kasi yung kuya ko yung sinabihan niya. Nagsabi ako na yun na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Kasi sinabi niya impeachment case. So sabi ko nakapaghanda kami sa impeachment case kasi nga last year nag-announce na si Franz Castro ng impeachment. So the moment na sinabi yun, and the moment na nakita namin na tuloy-tuloy yung attacks against me, ay naghanda na rin kami para sa mga abogado. Manay at ngan to may kagalaan. O paminawan ninyo. Tutok lang mo mga kagalaan. Kaya portininduta ang tanan nga mga question iyahang gitubag. Kung doon na mo yung mga kakuwangon sa mga pangutana sa nagkananlain yung mga isyong gilabay nga to sa Vice Presidente, panahon nga para inyohang madunggan, magkagalaan, gikan gid mismo kang VP Sara. Gcash na to, kalimot 0912-893-9493. If you are referring to the budget hearing and the hearings in the House of Representatives, I'm not being evasive. I am not answering the questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit, and there is no, you ask the Commission on Audit if there is anything at all that they can say or see that we are not cooperative with the audit. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. And yes, as I said, we have fully cooperated
with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds. In fact, 2 quarters of the Department of Education are already cleared by the Commission on Audit, but it is still being questioned inside the committee in the House of Representatives. So that is the reason why I am not answering questions from the House of Representatives. Plus the fact that, as I said, it is an attack. It is a political attack. If you are in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the President, who has billions and billions of confidential funds, if you want to legislate about confidential funds? So that shows that they're singling out the office of the Vice President. I mean, I really feel that it's very disrespectful to the office of the Vice President. That is also why when they ask that I respect their process, respect begets respect. So if they want respect, they should first respect the office of the Vice President. That is what I was saying, that they don't like me, they don't like my person, they don't like Inday Sara Duterte, but they have to respect the office of the Vice President. So if they want to investigate confidential funds, they don't single out one office. Yun ang problema. So mo nay paklaro may kagalaan. Yan nagaring gilabtikan yan hindi man ninyo imbestigaran ang buhatan sa presidente nga mao'y dako kayog nagasto kung intel funds ang hisgutan mga kagalaan. Anong siya man lang yun, pero nakasabot siya, pero mo lagi na may kagalaan mo, unfair ba? O yan, respetuho nila ang gihimong simbolo sa 32 milyon ka mga tao nga niboto, ang opisina sa Vice Presidente. Nagsubay pirmi sa imong krusada, Sir, God bless you, Jugjug de la Torre. O na pait niya magkigalaan. Iyan, gipaklaro nga, wala man kung naglikay. Tubag siya. Ang problema kay di niya tubagon kay confidential funds man lagi mga kagalaan. Mao man to'y buti pasabot. Gawas pa, kinahanglan nga dili mabutang sa alanganin ang mga tao o ang operatives may kagalaan. No, I will not explain. I will not give an explanation because it will entail that I explain intelligence operations which will compromise officers who do intelligence operations. It will really compromise how they work. So no explanation will be given to the members of the House of Representatives. One final follow-up from me, ma'am. Ito iba yung mga pangutana may kigilaan pero mas maayo nga naplastar ni VP Sara ang ihang tubag may kigilaan og atong mapaminawan. Confidential funds was the first transfer of confidential funds was from the office from the contingent funds to the office of the Vice President, and this was approved by the office of the President. The next year confidential funds was 2023, and we submitted it to the Department of Budget and Management. It was approved by the Department of Budget and Management, and therefore it implies that it was approved by the Office of the President because it was included in the National Expenditure Program, the NEP. So, and then it was approved by Congress as well. The only reason why we did not use the confidential funds in the fourth quarter for both offices because I was already flagged by a friend inside the House of Representatives that they will attack you using
confidential funds. So yes, it was duly approved by the Office of the President and both houses of Congress as well, as because it is included in the General Appropriations Act. So it was not, we presented it, we defended it, they approved it, we used it, and then the question on utilization is under the Commission on Audit. That is how the system works. They cannot use, or they cannot twist the system according to their personal interests. Really, all these circumstances and events happening surrounding the office of the Vice President is a race to the presidential election in 2028. Unfortunately, they are attacking the office as well. So, dyan ako medyo, and the personnel of the Office of the Vice President. So, dyan ako medyo pumapalag. Wala naman problema kung atakihin niyo ako kasi politiko naman talaga ako. Pero may problema ako pag inatake yung opisina at yung mga kasamahan ko dito sa opisina ng Pangalawang Pangulo na nagtatrabaho lang. Amo na ilami kay pangutana og ibutang nato sila sa sapatos ni Inday Sara may kagalaan. Unsa kaling bation kung ing-ani nga matang sa pagkulata ang ilahang matagamtaman, dugay na tingali ni nag-wild mga kaigsunan, kung sila manggaling ang maigo, pero unsa kalig-on babae mga kagalaan, usa ka vice presidente nga babae nga ilang giatake pag-ayo, pero gumikan sa suporta sa katawhan, suporta ninyo, mura magwa na tandog ang vice presidente. Yes. For the Office of the Vice President, it's not the first time that the office was granted confidential funds. During the time of Vice President Binay, the office was already given confidential funds. The confidential funds we use in relation to our work and national security. All the projects and the programs of the Office of the Vice President target poverty alleviation. There is a direct correlation between poverty and national security. So what we do is we want to target the areas where we put our projects so that we achieve peace and order, security. So we don't want to we don't want our projects put in areas where it is not needed for poverty alleviation. So we want to prioritize the areas. And the only way to do that is to use confidential funds to purchase information. You need that so that our projects will serve these areas. So that's why we needed the confidential funds. In the Department of Education, there is a correlation as well of education and national security. In fact, that is one of there is a correlation as well of education and national security. There are so many threats to education, not just insurgency, and threats to Department of Education personnel and students as well. And we wanted to target projects of the Department of Education as well in the most vulnerable areas and schools. That is why we needed confidential funds. It's all about national security. And the position of the Office of the Vice President and the Department of Education is that the national security is a holistic concept. It's not just one, territorial defense, sovereignty. No, national security is about food security. It's about quality of education. It's about poverty alleviation and everything else that we need to do as a country to get us out of this poverty rut.
Tingog ka na magiglaan ni Vice President Sara Duterte nga inyong nadungog mga kaigsunan. Ang tulumanong Krusada Reloaded, hatod ka nato ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member Sim Castrinse. Kami ngayon ng ELCAC and local armed conflict and local ELCAC. So that is very specific to that local conflict and communism. So, as I said, the projects and the programs of OVP target poverty alleviation, and there's so many factors affecting poverty. And there are so many threats to education, not just insurgency. Atol sa kanato magiglaan ng tulumanong Krusada Reloaded ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy UFCO. Faster, if we are allowed to purchase information and target our projects immediately on the certain school or certain barangay or certain municipality, we move faster if we can target our projects. Di man ka mamahimong mapalit yung impormasyon para makuha nila ang ilahang target may kigalaan o masulbad ang mamahimong plano sa usa ka departamento susama sa DepEd o sa OVP may kigalan. Ingana sila ka hanas nga mutan-aw gumikan kay nasayod na mandaan magpadagan ang atong Vice Presidente sa dihang mayor pa siya sa Davao mga kahigalaan. Ang tulumanong Krusada Reloaded may kiglan hatulusab kanato sa MIG tracking o MIG lending. Maingon man ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Yung sagot ko, sandali. I cannot explain confidential funds because it will entail explaining intelligence operations. And there is a law that prohibits officials who gather information because of their office to divulge it in public. So it's the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. There is a specific provision of law. You cannot divulge confidential information that you received while in office. So you won't even say these are no, but because that will add to cases that may be filed against me. Mahimo na pud noong kaso ng atubangon kung tubagon yung may kagalaan nga gidili naman na basis balaod. Hold on. I can answer. I can give you a very short answer with regard to ARs. I had nothing to do with the preparation of ARs. It went down to the grassroots level. So I had nothing to do with preparations of ARs. I was up here in the structure. Paminawag tarong ng kagalaan. Went down for information. So you have no knowledge why all these names were used in the acknowledgement receipts? In the first place, we do not even know if these are ARs which came from DepEd or OVP to CORA. Because there's a chain of evidence supposedly. In law, there's a chain of evidence, handling of evidence. So right now, nobody can really answer that because nobody knows if these ARs are true. Mo ni buti pasabot may kagalaan. Kay basig unyag hinimo-himo na to nila nga AR kay wala man nasayod ang Vice Presidente, may kaigsunan kay wala man lagi pang tan-aw nag-usa-usa kay sealed envelope lagi na. So buti pasabot nga kung dunay nagwatsinanggo didto at ang pangalan di lang kay piatos ug uban pa nga gusto nilang himuon aw kaya basta kay naa sa ilahang kamot may kagalaan ang maong mga dokumento og dili nila gustong matubag may kagalaan og dili tubagon sa Vice Presidente kay usaw may pagtubag nga wa man siya masayod kung usa to ka tinuod.
ang mga dokumento nga ilang gipresenta. Yes, that's what they're saying. The OVP submitted to COA. Yes, but there was a legal process in the custody. Kung ikaw, sir, report... mauna siya ang pangutana po ding reporter nagka bikos-bikos gid ang pangutana magigalan. So right now, we really cannot say if the ARs came from us. Because the ARs that I would ask has not been checked with the ARs that I would done. You're denying that No, dapat makitaan pareha ba nga AR? Ano namang klaseng reporter? Nairita si Pizza Update sa reporter. If the ARs with us are the ARs that are with them, because the ARs from the field, going to the office, going to COA, that's not how you do legal work. It's not how you do legal work. There's a very stringent process in evidence. That is why even if there is no law prohibiting a person from divulging confidential information, person cannot answer that because we do not know if that paper that they're holding was the paper that came from the OVP and DepEd. Because there was no marking of exhibits. That was what I was telling Congressman Chula. You cannot ask the OVP personnel to say yes or no to an exhibit that was not marked as real and true, as correct, and as a faithful reproduction of the evidence of the office. Buti pasabot mga kagalaan, no? Buti pasabot sa Vice Presidente nga wala mas na masayod kung maubag to nga mga dokumento ang ilang gipresenta. Butang may kigilaan nga kinahanglang magmaampingon sa pagtubag. Muna nga kung inyong masunod mga kigilaan ang pagpaklaro sa Vice Presidente nga inabugado gyud ang paghanay, dili kay mamahimong hilabtan ang mga dokumento unya pangutanon kasi matubangan unya patubagod lang kag yes or no. Unsa man nimo pagtubag og yes kung wala ka masayod nga katong maong dokumento, mao bagid to ang tinuod nga dokumento gikan sa opisina sa Vice Presidente. Sa pastilan makigalaan. Ang turbanong krusada reloaded hatod gato ni Senator Kuya Bongo. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Ontario. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center. Sabi ko, ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo. Bongo Bongo. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. 35 minutos na milabay sa alas 7 ang takna sa kagabion, Paskuhanong mensahe ni Senator Bongo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Magkaganaan, with the hope nga tinaw na to kaninyo ang paghisgot ni VP Sara, mga kaigsunan, kalabot ni ining intelligence fund
hanay na kato pagkahisgos ato ang Vice Presidente mananggikan sa inyo kay maupod ni ang mamahimong linyada unya niya kung pangutan-on siya dito sa hawanan sa Senado. Diba? Anar na kasimple makaigsunan kay para kang BP Sara, dili punto nga political in nature impeachment kay sa ihang baruganan siya nagpaklaro makaigsunan nga usa kini ka legal nga proseso nga angayang subayon mga kaigsuunan. Ano na importante? Masubay gyud og insakto mga kagalaan dili kay mamahimo lamang kining mamahimo mga kaigsuunan nga politikanhon nga dunay kwarta o unsay mahimo mga kagalaan unya ang ending mamahimo makonbikto nga wala gyud tiunay mo subay sa proseso kung balaod ang hisgutan. Kinahanglan i-plaster ang tanan para makita og masunod kung unsay insaktong proseso kung impeachment ang hisgutan o proceeding sa impeachment ang hisgutan mga kagalaan. Mo pa importante diha. Pero para kanako may kagalaan sa pagpakita sa baygaron sa Iglesia ni Cristo, grupo sa nagkalanlaing kahugpungan mga kagalaan, reliyosong kahugpungan, doon na sila ay hingpit nga pagpangandaman. Nagahadlok na ganing pipila ka mga kongresista, wa na igkita sa pagkakaroon mga kagalaan nga perti maning isuga squadcom. Noon doon na po ipagpakita pero di na susama mga kagalaan ang ilahang ka isugon. Kay matud pa mga kaigsuunan sa Net 25 ni Jen og Nilsson ug uban pa nga mga vloggers may kagalaan nagpadayag nga nag-alirong baya ang Iglesia ni Cristo og nagkilanlaing nga mga tumutuo reliyosong kahugpungan nga dako gyud epekto kung kini ang mo sinta og di naganahan silang pagserbisyo gumikan kay nakita ang ilang nawong kung unsa lagi padagan ang Quadcom og ang Committee on Good Government mga kagalaan o ang Kongreso in general. Hapit ng eleksyon, gamay na lang. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan hatod kanato sa MiG tracking, MiG linding, Kusina de Amor og Leson Carinderia. Hatod usab kanato may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense. Hatod usab kanato may kagalaan sa mga konsihal nga gilangkuban ni Basti Nagas o Joy Ipko. Ato pa din paminaw ng kagalaan. Mubo lang unta ni pero murag di gid nato mahabol kay ang panahon porti ng gamaya atong tiwason sa pagpaminaw ang Vice Presidente. No question about that. From the Commission on Audit, it's only a congressman saying that this paper and ask him, what is this paper about? There is no case. And that is to ask that about the paper is the sole jurisdiction of the Commission on Audit. Lagi. That is what I was saying. We have been fully cooperative with the Commission on Audit. Everything that they asked for, we submitted. That is why there was a partial disallowance only. And even then, we are not yet finished with the process because we can still submit documents that are required by the Commission on Audit. That is the problem right now, as I said. They are doing work that they are not that is not under the mandate of the House of Representatives. They cannot audit. They cannot question at all. They cannot make me answer and say that we represent the taxpayers and we have to answer. No, I will only... Di gid pwede makikilan to bagon lagto niya pagkasulti. May pagpaminaw ngadto kang Johan Kim Rivera gikan ni Randy Santisas. Thank you Sir King way sapayan. Habol sab nga pagtimbaya makikinaan gikan kang Prismat
Ngadto kang Bong Florendo atong higala makigalaan. Of course, ngadto usab mga kaigsunan kang Sir Bobby Aranas og Sir Kokoy ng Ives and Daryl Fruit Stand. Pinaagi ni Sir Daryl og Ivy mayong pagpaminaw. Ma'am Ivy. Pagtimbaya usab ni kagalaan gikan kang Charlene Hesta. Ngadto mga kagalaan kang Kagawad June Parada para sa segundo distrito. Kung iyong tugtan may kagalaan sa umaabot nga piniliay. Dayon man ngadto kang Mr. Wow ng Siargao sa primero distrito may kagalaan. Last term na narabaning atong higala nga si Mr. Wow John David Corpin. Ay gabi diha kanimo sir. Og sa imuhang kapika sa kinabuhi Chloe Digal Corpin og Corpin family. Pagtimbaya usab gikan kang Rodi Pagaura. Ngadto may kagalaan kang Kapitan Gary Simbit nga sa segundo distrito usab naghangyo sa inyong kasing-kasing may kagalaan nga inyong tugtan nga magdumala o palingkuron sa usa ka posisyon nga tan-aw nila hingpit sila kaninyo makatabang. I do hope nga natagbaw gid mo sa mga tubag sa ato ang Vice Presidente. Kay kung ato pa itong hubaron og binisaya para sa ato ang mga kaigsuunan, mas nindot unta. Pero samot na gid ta nga kahotdag oras mga kaigalaan. May pagpaminaw ngadto kang Vice Buds may kaigalaan. Ngadto kang Sir Dan o kang Navalka Kundrada. Ang Dong James may pagpaminaw. Magpartner ang begining duha. Palihog kog pislit diri para atong mabasa ang katong uban nga mga nagsunod kining okay, tanaw to migilan ng uban kutob sa to mahimo dirita sa Heart Primero. Si 3D Kalubag, Hill Bandoy, Roseler A. Flores, Jimar Padilla Rabaca og Emilita Dumagtoy og Yen LD Dosi. Dang salamat sa iyong pagpaminaw. Sa mga nagsunod may kagalaan, pinaagi sa likes, dito lang kay murag paspas dito magkapuliki tag inyo ng lihokon, dito lang ta palihog. Pareha lang ganiha para mas dali ta makakuan kay magdisod man doon tag tan-aw, magukod man ta sa iyong i-scroll. Gikan kang Rich Jaldi, Rogin Balutan, Bibi Rendon, Kinji Lorito Giritan, Carol Denver Tugay. Dan salamat sa iyong pagpaminaw o pagsunod. O paglabay sa mo bisag 5 pesos lang sa atong GCash 0912-8939-493. Ayaw mo kaulaw sa paghatag sa inyong suporta mga kaigsuunan. Bisag ginagmay lang importante na. Gikan kang Solomon Maligmat is watching from Barangay Luna. Ato magkaigsuunan di sa Barangay Luna, may pagpaminaw, nakaapas good. Ngadto kang Knights Al Antolin. Oy, that's Alex, mayong gabi. Ngadto kang Morales Michael Torrevillas, kang Oblanier Jerod Jacqueline Mabernithi. Lawa po ninyo mga pangalan, lisod malitokon. Elderico Masirin Tokong, Mel Lozano, kang Lara Almendras, Randre Artiaga Santisas og GP Jipoy Robles. Ubay-ubay gyud ang gatan-aw mikigilan no sa nagsurod hantod karong orasa. Daghang salamat kaninyong tanan. Sa ato nagikaingon, para makapadayon ta sa atong paghimo og content, makapadayon ang Krusada Reloaded nga mulawig sa kahanginan, ay mo pagpanagan og kaulaw mga kagalaan. Sa pagpasupot sa inyong tabang, ginamit ang GCash 0912-893-9493. Nagto kang Coach Rodrod Rosales o Rosales family may pagpaminaw. Og mapuhon sa samang takna og istasyon.
Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, sparring partner sa Pikas Lawak, may kagalaan Sir Paing Agra, uban sa iyahang mga bagong recruit sa DXKS. Pinaagi kang Sir Rusty Dahog o Ma'am Jacqueline Escultura Hakusalim. Dahog classmate nga Hakusalim, may kagalaan dito po sa Cebu. Sa gihapon may kaglaan og mapuhon, makauban ninyo ang Crusada Reloaded. Kinigyapan nyo galas sa kahanginan. King De La Rosa, nagpabili niya nag-ingon, ayaw ihikaw ang tabang, kung ang gahom sa pagtabang nasa imong kamot kaigsuunan. Dalaygo ng Diyos, mayang gabi. Ang maong programa binayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya o walay labot kining maong istasyon. Rosada. Rosada. Rosada.